Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is papag-usapan natin yung beta conditioning. Gaano kalaki yung conditioning na parte kumpara sa mga treatment ng tao base sa'yo. Malaki nga bang parte yung beta conditioning o talagang yung treatment talaga ng tao sa paligid mo ang nagpapabago ng kilos mo? 'Di ba, meron akong kaibigan dati sa online, INFJ siya. Intuitive din siya kagaya ko, INFP. Although, itong mga MBTI na to is parang classification lang to eh, base sa mga testing ng personality, pero hindi naman to definitive. Sabi nung INFJ na kaibigan ko is, wala naman talagang introvert. Is ang nag ang nagpapagawa nagpapa ah, ang nagpapagawang introvert is yung mga tao na sa paligid mo. It means na yung treatment na nakukuha mo sa ibang tao, kaya ka nagiging introvert. Alam ko meron naman tayong personal na gusto, meron tayong innate na personality, which is sinabi ko na yan dati na kung nature mo talaga na mabait ka, is mabait ka talaga. Kung salbahe ka talaga. Walang looks ang magpapabago dito. Dahil ugali mo talaga yan eh. Hindi mo kayang isuppress yan or kahit anong ang modification na gawin mo. Lalabas yan sa kilos at behavior mo. Pero, meron tayong tinatawag na external defense mechanism or cope mechanism, which is base yan sa perception ng mga tao na sa paligid natin, which is, guess what? Based on looks. Yung treatment ng tao is base sa looks, di ba? Sinasabi yan sa black pill. Kung pangit ka, tapos wala kang sa opposite sex to kung pangit ka, sa buong buhay mo, wala ka talagang na-receive na positive reinforcement from the opposite sex, is alam mo na yung sitwasyon na alam mo sa back of the mind mo kahit na may mga blue pill conditioning pa, yung mga sinasabi nilang chivalry, panliligaw, bigay-bigay ng ganyan. Alam mo na yan na black pill ka simula nung maliit ka pa lang. Tapos yung itsura mo, wala ka na-receive ng positive reinforcement or communication sa opposite sex. Opposite sex sinasabi natin dito, hindi sa lalaki. Kasi lalaki is ano lang naman yan, nagkokompromiso lang base sa interest eh. Na sinasabi natin dito is opposite sex. Yan, kung sa opposite sex walang nare-receive yung pangit. Mm, alam mo yan na kahit na mag-approach ka, magbigay-bigay ka ng bulaklak, sa back of your mind is alam mo talaga na parang maliit yung tsansa mo. Maliit talaga yung tsansa mo na magkaroon ng shota, girlfriend, ganyan, or karelasyon. Kung normie ka naman, yung treatment is base sa looks, di ba? Kung normie ka is formal lang yung treatment, may exchange ng value. You scratch my back, I scratch yours. Parang ganun lang, in short, plastikan lang. Sure, meron kang mga treatment na positive, negative, ganyan. Tapos normal lang, ganyan. May respect pa rin yan kasi normie. Actually, mas mahirap nga sa normie kasi nga kinakausap ka rin ng mga babae pero hindi mo alam kung attracted siya sa'yo kasi normal treatment nga lang eh. Usually, meron signs naman yan. Mga pinag-uusapan nyo is hindi naman personal, about lang sa mga hobbies, yung mga ganyan. Yung parang mga interest lang, parang common interest lang din, parang as friendship. Pag nag-approach ka is positive, negative, hindi mo alam. Kaya medyo mahirap din talaga pagka normie or higher normie ka pa. Kahit higher normie, kasi ganun din ako, di ba sinabi ko na sa inyo yan dati na
Merong mga babae na yayakap sa mga braso mo, ididikit yung boobs nila. Hindi guarantee yun na attracted siya sa'yo. Alam mo na nare-receive mo yun, pero dahil nga sa looks mo, which nag invite ng social acceptance, o yung tinatawag natin na parang palagay palagay lang yung loob ng babae sa'yo. Dahil nga yung itsura mo, kung paano ka manimit is friendly. O which is yung mukha mo is normie, ganyan, or hyper normie pa. Sa Chad lang talaga yung talagang may halo effect talaga. Yung parang masaya kausap, tas parang kahit corny ka is yung treatment talaga is ano rin talaga, positive rin talaga. Pero extreme din sa mga hyper normie tsaka sa mga Chad. Usually to maraming positive, pero marami ring extreme side na negative kasi nga diyan napapasok yung inggit, tapos yung jealousy dahil nga sa itsura mo, dahil ikaw yung nakakaangat sa iba, which is obvious na obvious naman dahil dun sa lugar na i-stayan mo, either trabaho man yan, eskwelahan, or any social setting, is nangingibabaw yung itsura mo, which is obvious na kainisan ka, kainggitan ka. Same yan yung experience ko kasi HTN ako, 'di ba? Isa-sample ko lang yung sitwasyon ko dun sa trabaho. Maraming positive, meron ding negative. Extreme sa akin talaga, both extreme talaga. Ganon din yun sa katrabaho ko, isa na babae naman na blonde. Pala absent siya. So extreme hate din, pero at the same time hindi nila ma-hate in person talaga yung babae kasi nga may tsura eh. Kahit na pala absent siya is na-overcome ng tardiness niya yung yung mga negative, which is kinakausap pa rin siya, tapos marami pa ring friendly sa kanya. Kaharap siya, which is alam ko naman na formality lang dahil nandoon siya sa presence na yun. Pero pag wala siya, puro talk back. Ganon din sa akin, pag wala ako, puro talk back. Ibig sabihin ko nga, ikaw yung may tsura. Pag wala ka, magugulat ka, pinag-uusapan ka nila, ikaw topic. Hindi sa paranoid to, nalaman ko lang to dun sa kapwa ko na Filipino din na sabi, yun nga yung parang nabanggit niya ng mahina. Akala kasi ni nung manager namin, anti-social ka, ganun. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na defense mechanism ng tao na kaya yung behavior niya ganun is dahil sa social acceptance. Siyempre kung accepted ka ng mga tao sa paligid mo, bakit hindi? Bakit hindi tayo maging kaibigan? Kaya nga sinabi ko sa inyo dati, wala ako talagang pinakakaibigan. Kung sino lang yung nag-accept sa akin, wala akong pakialam. Kesyo nagdadroga ka pa dyan, nagsashabu, o lalaki ka, babae, bata, matanda, wala akong pakialam. Basta accepted mo ako, sure, kaibigan kita. Yun yung sinasabi ko sa inyo na social acceptance. Yan yung kung yung mga tao sa paligid mo is puro negative reinforcement, which is nare-receive ng mga ng mga sub-5, di ba? Kung okay lang kung sub-5 sila lahat, may social acceptance yun kasi rin yan depende rin yan sa mga kasama mo. Kunwari, halos lahat ng mga kasama mo sub-5, malamang. Tapos ikaw nangingibabaw, malamang ikaw negative dun dahil puro sub-5 sila hindi magkakaibigan sila. Ganon din yung mga tambay ko, mga kaibigan, puro sub-5 sila, so sila magkakaibigan. Although gusto nila akong kaibigan, tsaka hindi nila ako pinipilit kahit nagdodroga sila. Minsan nga sa harap ko pa parang nagdi-deal pa sila ng ganun . So, yun nga, yun yung mga sample ko lang sa inyo. Yung social acceptance is base sa looks mo, pero may tinatawag din tayo mga maging, ganyan. Tapos yung commonality, yung mga nasa paligid mo. So, dapat talaga maging observant ka, yung mga tao sa paligid mo, tingnan mo yung mga itsura. Tapos, mostly kasi ng mga may itsura,
mostly to hindi ko nilalahat. Withdrawn sila, withdrawn talaga. 3 kami dito sa flat namin, may tsura, withdrawn din kami. Tapos merong 3 babae rin sa taas, withdrawn din sila kasi babae sila, 'di ba? So ayaw nila makipag-mingle sa mga lalaki kasi nga mostly naman ng mga lalaki is thirsty. Lalo na dito puro single. So alam din nila yung sitwasyon nila na marami talagang thirsty na lalaki. Which is alam nila yan, may mga dating app sila. So yun nga. Ah, yung parang yung brainwashing, may epekto din yan. Pero maliit lang din talaga yan eh. Ang malaking parte talaga yung social acceptance talaga eh. Which is yung treatment ng mga tao dahil sa itsura mo lang, judge ka na ng ganun. Na kaya nga meron kang maririnig na, kala ko ganyan siya kasi nung unang kita ko sa kanya, kala ko beachy siya, ganyan. Yung may mga resting beach face, di ba? Yun yung mga usapan ng mga babae. Kala ko mayabang to si ganito. Yung mga pogi, di ba sinasabihan, mayabang. Usually yan yung maririnig mo, mayabang yung mga pogi. Mabait naman pala siya, ganyan. Tapos pag may pangit din, extreme din naman. Kala ko, ano to, addict. Kala ko, ano to, basagulero. Di ba kasi, sub 5, di ba? O basagulero. Akala ko walang magawang matino to, mabait din pala. So, alam ko yan, may init. Personality talaga yung mga tao. Bawat tao, which is nature talaga nila yan. Pero, yung pinoproject nila, yung behavior nila, is base yun sa perception ng ibang tao na nasa paligid nila. Sure, nagbabago rin yan. Depende sa lugar na pupuntahan mo. Kuwari, first time mo dun sa lugar na yon, syempre malamang magkakapalagayan pa yan. Itetest mo yan. Yan ang mahirap na part pag bago kayo lahat dyan. Magtetestan kayo. Merong itetest na susubukan ka na i-manipulate, ganon. Usually naman talaga, lahat naman ng interaction is manipulation eh. So, usually ganyan. Itetest ka na ganyan. Tangina, ito. Maliit to. Try ko nga na anuhin to. Ito mukhang bonjing. Try ko nga anuhin to. Utos-utusan. Ito ganito. Pogi to. Try ko nga to ganyan. Basta puro ganun nagkakapalagayan. Tapos, pagka nakasanayan na parang wala kang boundary, kaya nga mas maganda lahat to sa lahat to. Huwag nyo isusuppress yung ano nyo kasi nga lahat naman talaga ng mga tao is may mga judgment talaga yan according sa perception nila base sa looks mo. So, ang gagawin mo lang talaga is, yun pa rin, seryoso ka lang parati. Tapos sasakay ka na lang din. Tawag doon pakikisama. Yun yung sinasabi ko sa inyo na seryoso ka. Tapos sasakay ka na lang parang kung ano yung flow. Pero pagka may ayaw ka, sabihin mo, ayaw mo. Ayaw mo eh. Ganun lang naman. Serious ka rin din naman sa ginagawa mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Doon na magkakalaman. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung pagiging seryoso is talagang malaking parte rin yan sa buhay. Kasi nga, doon mo malalaman ang stand ng mga tao na sa paligid mo kung talagang irerespeto ka ba nila or hindi. Kasi meron talaga mga tao na by its appearance mo palang, looks mo palang, ginudge ka na talaga. Tapos kala nila, yun na talaga yung buong personality mo habang buhay. Na dahil lang sa perception nila. So, kaya kailangan talaga is, yun nga, seryoso ka lang talaga. Pag may ayaw ka, ayaw ka. Pag may gusto ka, sabihin mo lang gusto mo. Mag-straightforward lang yung mga tao. Doon na magkakaalaman kung ayaw ka talaga or hindi. Kasi hindi mo naman may please lahat ng tao eh. Yan yung pangit kasi dun sa ibang red pillar. Iba, hindi ko nila lahat. Na parang gusto kang maging people pleaser, tapos maging sociable masyado, na jolly, na jester max na yung lumalabas. Pangit yung ganun. Kaya hindi maganda talaga yung mga jester maxing, yung mga kagaguhan na people pleaser. Tapos sabay yung magpapanggap ka na hindi naman ikaw. Kasi nga, ang tao, hindi lang naman sa babae ito is either gusto ka or hindi. Na
kahit pa sabihin mo na sure, in the long run, di ba yung mga nanliligaw? Sabihin, nagustuhan ko na lang siya dahil mabait siya, ganyan. Sure, gusto niya yung kabaitan, pero yung attraction is, kuwari, bibigyan ba niya ng sex araw-araw yun? Magugulat ka, maraming may asawa dito na na hindi naman binibigyan ng sex every day or kahit 3 times a week, baka once a week na lang. Dahil nga lang dun sa normie na itsura niya. Silbidor lang siya, beta box. Kaya mostly talaga na nasa relasyon, yung mga dumaan dyan sa mga friendly, na develop na lang dahil sa kabaitan. Hindi naman kasi genuine attraction niya ng physical. Ang sinasabi natin dito yung sexual attraction na hindi attraction about sa nabibigay mo na pera. Hindi sexual yun. Gold digging yun. Pag pera yung na-attract mo, gold digging yun. Tapos yung pagka yung kabaitan, narcissism yun. Ibig sabihin, yung babae narcissistic. Gusto niya yung kabaitan mo, kaya na-attract siya sa'yo kasi may supply. O tapos kung silbidor ka, narcissism pa rin yun. Yung pagka yung na-attract siya dun sa sa physical appearance mo, sexual desire yun. Kaya yun yung mas highest talaga na kasi yun, kahit everyday mo pa gamitin babae, promise bibigay niya talaga yan Kasi nga, sexually desire ka niya sa Tinder nga lang, di ba, yung mga lalaki na talagang above talaga sa looks is talagang ginagamit lang talaga sila for sexual pleasure na binibreak nila yung rules na talaga makikipag-sex. Tapos yun nga, narinig ko rin dun sa na yung ibang babae hindi naman nag-enjoy sa sex dun sa pogi. Pero ah, dahil attracted siya dun sa sa lalaki na yun is gusto niya i-please yung lalaki na yun. Kaya parang ang focus ng babae is yung itsura lang talaga ng lalaki habang binabayo siya. Minsan nga, 'di ba may nakwento ko sa inyo dati, yung second ko na yung parang naluluha siya, nakatingin lang siya sa akin kasi attracted pala siya sa mukha ko kaya ganun. Parang kinikilig siya habang ginagawa niya yung act na yun. So, yun yung talaga, mas gugustuhin ko na lang yun na tingin niya sa akin is sexual object kaysa yung tingin niya sa akin is gold digging or sugar daddy or tingin niya sa akin is narcissist lang siya. Gusto niya ng supply. Which is yun, silbidor ka, simp ka, beta box, kahit na ba, silbidor, kung ano-ano pang tawag dyan. So yun nga, yung brainwashing is wala naman ding yung mga sinasabing chivalry. Kasi ang pang-hook talaga, looks talaga Looks talaga ang pang-hook So kahit anong gawin mong pagbibigay kung hindi ka talaga gusto ng babae, wala rin talaga. Tsaka yun nga, yun nga yung sinabi ko, hindi lang din naman sa babae, sa lalaki rin, yung mga nagiging kaibigan mo. Paano mo ba sila naging kaibigan? Yung acceptance nila, which is, ginudge ka nila base sa itsura mo. Tapos tsaka na lang kayo magkakapalagayan. Kaya naman, naging successful yung social circle ko dati kasi, yun nga, dahil nga sa malaking parte talaga yung itsura ko talaga. Kasi may babae nakakausap sa'yo, may lalaki rin na mag-approach na So, dyan na de-develop yung mga friendship, ganyan, tapos mga common interest dahil lang sa itsura na Sure, hindi naman siya majority, lalo na pag lalaki sa lalaki, is malaking parte pa rin yung looks, pero nagkakaroon kayo ng respect kasi kapwa kayo lalaki, tsaka may common kayo na interest. Pero sa babae is, either medyo mahirap kasi pag sa babae kasi ngayon social media age na kasi. Usually kasi ng babae is hawak na lang lagi cellphone. Tsaka meron na silang social validation via applications, yung mga friend requests, likes.
So, dun pa lang solve na sila. Kahit nga wag na sila mag-boyfriend eh. Meron pa nga, hindi pa nga nila nakaka-meet up, nagsisend na ng GCash eh. Meron nga, gusto lang, kausap lang sila. Meron yung mga ibang lalaki na sendan mo ako ng ano. Meron nun, di ba? Yung sendan mo ako ng paa mo. Yung, basta yung mga skin na nakalabas, kita yung skin, kahit hindi pa yung private parts. Tapos babayaran na ng mga lalaki. Yun talaga yung mga wala talagang experience, tsaka yung parang drought talaga. Yung mga simp. Clueless sila sa ano sa black pill. Although alam na nila yan dahil sa treatment, pero yun nga dahil na rin sa mga brainwashing. Pero at the back of the mind nila, alam nila yan. Pati nga yung sa Wolfgang eh. Yung sa Wolfgang, yung lalaki na yun, imposibleng hindi niya alam yun na hindi talaga siya sexually attractive dun sa babae. Alam niya yun. Kaso nga lang, um, inisip niya is gagana yung pera niya. Dahil nga sa brainwashing na rin. Pero at the back of his mind, alam niya rin yun. Posibleng mga tanga lalaki. Hindi naman ganun katanga lahat ng lalaki. Alam nila yon, pero yun nga, nagbabaka sakali lang sila kung gagana. Actually, mostly naman ang pagsisimpis, ganun eh. Testing eh, kung gagana eh. Kasi nagbabaka sakali. Kasi nga, 80% talaga deemed undesirable or unattractive. So, kung hindi gagawa ng paraan yung 80% na yun is hindi sila kawalan, unang-una. Maraming normie na nagko-compete. Then, yung demographic din kasi is mas maraming lalaking excess. Ibig sabihin, di ba siya shinare ko sa inyo na statistics is kada 100 na babae is may 110 to 111 na lalaki. So, ang daming excess na lalaki. So, wala talagang migto yung men going their own way kasi babae ang picker eh. Hindi rin kawalan yung mga lalaki na hindi gumagawa ng moves. Kahit pa na chad ka, kuwari chad ka, hindi ka naggumawa ng moves, hindi ka rin kawalan. Kasi nga, marami namang ibang mga itsura din dyan na nag-hit dun sa babae na yun na gusto mo. So, hindi talaga kawalan talaga lalaki. Actually, parang disposable talaga yung lalaki. Eh, hindi ako naniniwala yung parang price yung lalaki na sa aspeto ng mating and selection kasi nga babae na mimili. So, sure, pwede mo i-hit yung babae, pero mahihit mo siya, pinayagan ka niya, pero malamang is lamang ka sa looks, kaya kanya pinahit. Kasi ang breaking ng rule sa one night stand is above ka sa looks. Hindi yan makipag one night stand sa pangit. Hindi yan makikipag one night stand sa normie. High tier normie yan, tsaka chad. Kaya yung mga normie, pwede yan siguro sa probinsya kung ikaw pinaka-pogi sa probinsya. Kasi may mugging din tayo na sinasabi. Kagaya ni Boy Tapang, normie yung itsura niya, pero sa probinsya malamang may mga ka-one night stand siya doon. Plus may pera pa siya. Pero kung sa Manila, nako, siguro dahil sa status, malaking part na rin yun. Pero kung tanggalin mo yung status niya, yung mukha na yun, normie, hindi makaka-one night stand yun, promise. Matatabunan yun. Normie yung mukha niya eh. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na, may parte pa rin yung mga brainwashing. Pero, kada lalaki, alam nila to sa likod ng utak nila na yung malaki talaga importance ng attraction. Kahit nang bata ka pa, hindi naman ako pogi. But alam ng mga lalaki yan, yung mga nagko-comment sa Facebook. Pogi lang naman gusto ng babae. Kasi nakikita nila yan eh. Nakikita nila yan. Kung makalusot ka man na pangit ka, tapos i-check mo yung edad ng babae, tapos tingnan mo yung mga exes niya. Kasi ganun yung nakikita ko, tinitingnan ko yung mga exes ng mga naging ex ko eh. Na titingnan ko kung may competition ba talaga. Mostly naman wala eh.
Kasi nga, two below sila sa akin. Or minsan one below. Dalawa lang yung one below eh. Mostly two sa akin eh. Kasi yung gusto ko talaga is yung sexual attraction eh. Ayoko yung dahil gold digging, dahil sa ano. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na may parte yung ano, na may parte yung social conditioning na yan, yung beta conditioning, pero hindi siya gaanong malaking parte kasi unang threshold pa lang sa looks, rejected ka na. Paano gagana yung social conditioning? Eh yung pogi, yung heteronormy, tsaka chad, kahit socially conditioned yan, halo effect pa rin yan eh. Di ba sinabi ko na sa inyo, yung heteronormy tsaka pogi nagbigay ng bulaklak. Sasabihan ba yun ng simp? Hindi ah. Ang sasabihin ng babae doon, sweet, caring, ganon. Tapos galante. Galante pag nagbibigay. Kung ano material na bagay pa yung binigay ng pogi. Kung lalaki na normie or sub 5 nagbigay ng bulaklak or pera or kung ano-ano pang material na bagay, sasabihin simp or beta box, di ba? Yun naman yun eh. Yun ang din naman talaga yun. Kaya wala talaga ang game talaga. Hindi din, maliit lang din na portion yung beta conditioning na yan, yung mga kilos. Tsaka ang proof lang din naman yan eh. Yung kilos mo eh. Bakit ka ba naging ganyan yung kilos mo? Bakit ganyan ka ba? Ibig sabihin kasi ng behavior mo externally is defense mechanism yan pag may na-encounter ka na tao. Tawag dyan coping mechanism. Bakit ka ba ganyan kumilos? Ba't socially awkward ka pag may babae? Kasi wala ka na-encounter na positive reinforcement sa opposite sex. Kaya naman ganun nangyayari. Kaya yung social skills, di ba, na-debunk ko na rin yan na nangyayari yan naturally. Dahil yan sa acceptance ng mga tao sa paligid mo. Which is based on looks. Kung normie to normie kayo lahat, nandun kayo sa isang lugar, magkakasundo kayo, tsaka mabilis kayo magkakapalagayan. So, kung sub 5 kayo, normie yung mga kasama mo, sub 5 ka, malamang pangit trato sa'yo. Kung puro sub 5 kasama mo, magkakapalagayan kayo ng loob, tapos may normie na isa, yung normie yung mga outcast. Depende talaga sa sitwasyon, tsaka yung mga looks din ng mga kasama mo. Sa trabaho, kahit iba-iba look sa trabaho is formality lang yan dahil meron kasing restrictions sa policy sa trabaho. So, pwede mo kasi reklamo sa HR. Isa rin yan mga hindrances kaya nagpapaka-plastic mostly ng mga tao. Pero lumalabas pa rin at lumalabas yan. Kagaya nung kuwari, kaupo kayo dun sa isang table. Dahil hindi niya lang feel yung vibe mo, tsaka yung itsura mo, merong ibang tao na aalis na lang. Promise, merong ganun. Dahil hindi ka lang niya talaga feel, aalis na ano. So, maliit lang talaga yung parte ng mga beta conditioning na yan. Mostly talaga, mas malaki talaga yung parte ng looks talaga na ano. Kaya nga inaano ko tong black pill na channel na to kasi para mamulat talaga yung mga tao na alam na nila po kung paano gumalaw sa lipunan. Tsaka maobserbahan nila yung mga kilos ng mga tao. Actually, napakadali na niyang basahin dahil lang dun sa sa looks na threshold lang Malalaman mo na kung ano yung gagawin nito or magiging advantage mo ba yung looks mo, ganyan. Or magiging disadvantage ba yun para sa'yo. So, paano? Yun lang siguro. Peace.